Emery's point of view. Tulala akong nakatingin sa mga litrato namin ni Romel na nagkalat sa sahig ng aking kwarto. Mga litrato ito noong kami magjowa pa hanggang sa ikinasal kami. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa aking mga mata dahil hindi ko lubos akalain na may hangganan pala ang aming relasyon. Akala ko ay hindi matitibag sa tagal na naming magkasama. My husband filed a divorce. Matapos ang 3 taon naming pagiging magjowa at 6 na buwan na kaming kasal. Biglang hindi lang siya masaya sa piling ko. Hindi ko alam kung ano nangyari ngunit winasak niya ang puso ko. Gusto na niyang maging malaya muli dahil napagtanto niya na isang pagkakamali ang maikasal siya sa akin. Gumuho ang mundo ko sa rason na yon na kailangan naming maghiwalay dahil masasaktan lang daw ako. Dahil nawala na siya ng interes sa relasyon namin. Nawala na lang bigla ang feelings niya sa akin. Nagtanong ako kung may iba ba sa buhay niya pero hindi niya ako sinagot. Sinabi niya na lang na nakakabuti sa kanya na mawala na ako sa buhay niya. Ang sakit. Napakasakit na marinig yun mula sa lalaking halos isakripisyo mo na ang lahat para sa kanya. Ano kayang kulang sa akin? Sumama pa naman ako sa kanya dito sa States at sumang-ayon na dito na tumira sa pag-aakala na maganda ang buhay namin. Na hindi niya ako pababayaan. Nasasaya ang buhay ko kapag lalabas kami sa bansa. Nagpakasal pa nga kami dahil handa na kami sa bagong buhay ngunit biglang ganito makalipas lang ang 6 na buwan mula nang ikasal kami. At ngayong 3 buwan nang nakalipas mula nang mag-file siya, nalaman ko na lamang na may bagong babae na siyang kinikita. Na may bago ng babae na muling nagpapasaya sa kanya. Sa gitna ng aking pagdadalamhati, nagring ang phone ko na nasa sahig lang din. Walang gana ko itong kinuha at sinagot ang tawag. Hello? Pinalis kong luha sa aking mata at isa-isang iniligpit ang mga litrato. Hi, Emery. This is Wilson from Carson Associates. How are you today? Natigilan ako sa bumungad at huminga ng malalim bago sinagot ang lawyer sa kabilang linya. I'm fine. What's up? I wanted to give you an update on the divorce proceedings. The court has finalized everything. And it's officially approved. Napasinghap ako sa narinig. Really? Yes. As of today, you are legally divorced. I know this has been a long process to you. I am praying for your healing and wishing you the best in life. Nangilid ang luha ko sa aking mga mata. Kaya't pumikit ako upang pigilan to. Thank you for the update, attorney. You're welcome, Emery. If you need anything else or have questions, don't hesitate to reach out. Yes, thank you very much. Iyon ang huling sinabi ko bago ko ibinaba ang tawag. Napahagulgol na lamang ako sa aking kwarto habang sinasapo ko ang aking dibdib. Hindi ko lubos akalain na tuluyan nang natapos ang relasyon namin ni Romel. Masakit sa akin ngayong tuluyan na kaming hiwalay at panigurado ako. Masaya siya sa balita ngayon dahil tuluyan na siyang nakalaya sa akin. Umalis ako sa bahay namin habang umiiyak. Hindi ko kasi tanggap na hiwalay na kami pero wala akong magawa kung hindi ang pagbigyan siya. Dahil yun ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Halos takpan na ng luha ko ang aking paningin. Dala rin ng matinding emosyon, medyo mabilis ang aking pagtakbo sa daan. Gusto ko munang magpakalayo ngayon. Iproseso ang mga nangyayari sa buhay ko. Ngunit sa gitna ng aking pagmamaneho, nag-pop up ang isang notification sa aking cellphone. Hindi ko sana ito papansinin ngunit sunod-sunod ang pag-pop kaya't kinuha ko ito at tinignan. Galing ito sa isang anonymous at ang kanyang mga sinensahan ay ang mga litrato ni Romel at ng kanyang babaeng kinikita ngayon. Ang huli niyang sinend ay isang video na nagpatigil sa akin. Napalunok ako at humigpit ang hawak sa manibela. Klinik kong naturang video at namilog ang mga mata ko. Kasabay ng pagsikip ng puso ko nang makita ang laman ng video. Sina Romel at ang babae niya. Naghahalikan sa isang bar. Sarap na sarap sa isa't isa.
Isang Pinay ang babae na dito rin nakatira sa States, kaya nagsasalita ito ng Tagalog. Kailan mo ba iiwan ng asawa mong manang? Sarap na sarap ka sa akin, ngunit umuuwi ka pa rin sa asawa mong boring. Ani ng babae sabay halakhak. Ayoko nang may kahati, Romel. Lalo na dito sa States. Hindi ako pang kabit level. Mangyayari din yung gusto mo, Chelsea. Maghintay ka lang. Sa ngayon, maghalikan na muna tayo. At naghalikan sila na parang wala nang bukas. Natapos ang video nang may tumawag sa nagvi-video. Doon pa lang, parang tumaas na ang dugo ko. May petsang naturang video at nakita ko na 2 buwan to matapos ang aming kasal. Ibig sabihin, iniwan niya ako dahil may bago siyang babae. Sunod-sunod na bumuhos ang luha sa aking mga mata at naitapon ng cellphone. Mga hayop kayo! Sigaw ko. Hayop! Taksil! Binilisan ko pang pagmamaneho sa kotse ko at lumabo ang paningin ko dahil sa luha na tumatakip sa mata ko. At dahil doon, hindi ko namalayan na mababangga na pala ako sa paparating na truck. Kaya't sa taranta ko, bigla kong iniliko ang kotse sa kanan. Ngunit napasigaw nang makitang papatungo sa malaking punong kahoy ang direksyon ng kotse ko. Napasigaw ako dahil hindi ko na magawang iliko sa iba ang kotse ko. Parang lumabas ang kaluluwa ko sa katawan ko nang bumangga ang kotse ko sa punong kahoy. Napakalakas ng impact nito sa katawan ko kaya't pagkabangga, diretsyong nawalan ako ng malay. Nagising ako na nasa isang puting kwarto na. Masakit ang katawan ko lalo na ang ulo ko. Medyo malabo ang paningin ko at halos hindi ko maigalaw ang sarili ko. Nasaan ako? Bakit puros puti ang nakikita ko? Langit ba to? Patay na ba ako? Wala sa sariling sinampal ko ang sarili ko kahit nahihirapan ako sa paggalaw. Masakit. Ibig sabihin, buhay pa ako. Sinubukan kong ibangon ang sarili ko ngunit naabutan ako ng isang nurse na nataranta nang makita kong gumalaw at mabilis na lumapit sa akin. Ma'am, huwag ka munang gumalaw. Aray! Daing ko dahil para talaga akong nabalian sa naramdaman ko ngayon. Namilog ang mata niya sa daing ko. Dok! Dok! Gising ng pasyente! Napasinghap ako at gulat na napatingin sa nurse na nagsasalita ng kapareho kong lingwahe. Bakit ka nagtatagalog? Nasa States tayo, right? Hindi ako sinagot ng nurse at lumabas sa kwarto para lang tawagin ang doktor na siyang titingin sa akin. Napalunok ako at napatingin sa sarili. Naalala kong nangyari sa akin. Naaksidente ako matapos kong makita ang kataksilan ni Romel at ang babae niya. Akala ko'y hiniwalayan niya ako na malinis ang record niya at hindi na lang siya masaya sa akin. Ngunit hindi ko akalain na nagtaksil pala siya sa akin. 2 buwan matapos naming ikinasal. At hiniwalayan ako para sa babaeng bago pa lang niyang nakilala dito sa States. Kumuyom ang kamao ko't nagtangis ang aking bagang. Ngayong alam ko na ang tunay na dahilan, hindi ko ito palalagpasin. Wala akong pakialam kahit legally divorced na kami. Pero hindi. Hindi pwedeng nagkaroon ng happy ending ang mga taong may taksil na puso. Sinubukan kong bumaba sa kama kahit alam ko na mahirap sa akin. Bukod kasi na hindi ito ang nakasanayan ko na atmosphere. Parang kakaiba ang hangin na nilalanghap ko ngayon. Parang may nararamdaman akong kakaiba sa lugar na ito. Lumabas ako sa kwarto dala ang dextrose bago pa man ako maabutan ng nurse. Nagpalingaling ako sa paligid at halos lumuwa ang mata ko nang makita na Pinoy lahat ang nasa paligid ko. Alam ko naman na maraming Pinoy sa States, lalo na mga nurses, ngunit hindi ganito ang mga kilos na nakikita ko ngayon. Lalo na itong mga naririnig ko ngayon. Nurse! Lunasan yung itlog ng anak ko! Taipit! Nurse! Kamusta ng anak ko? Ayos lang ba siya? Nurse! Asan ang room ni... Nurse, tulong! Halos mahilo ko sa mga nakikita at naririnig ko ngayon, lalo na sa entrance ng ospital na ito. Bumilis ang paghinga ko at tuluyan ng lumabas para lang makumpirma kong hinala ko. At nang makita kong watawat, doon ko napagtanto kung nasan ako.
Nasa Pilipinas ako. Nasaan ang pasyente? Maureen, sabi mo gising na. Napasinghap ako nang makita ko ang nurse na pumasok sa kwarto ko kanina. Kasama na niya ngayon ang isang doktor na namomroblema. Mukhang akong hinahanap. Paano ba akong napunta rito? Ang layo-layo ng States tapos dito ako na ospital? Ano? Nag-teleport ba yung sasakyan kong nabangga kaya't dito ako napunta? Panaginip lang ba to? Sumakit ang ulo ko sa kakaisip. Gusto ko na lang na umalis. Baka panaginip lang talaga ito. Ayun siya, Dok! Mimis! Sandali! Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita nila ako at akmang tatakbo na sana ako papalayo. Nang mabangga ako sa isang matipunong dibdib na muntik ko nang ikinatumba sa lakas ng impact. Ouch! Napasapo ako sa aking noot na paatras. Nang mag-angat ako ng tingin, umawang ang labi ko na bumungad sa akin ng isang gwapong nilalang na sobrang tangkad. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Miss! Hinawakan ng nurse ang braso ko kaya't natauhan ako. Kailangan mong bumalik sa loob. Hindi ka pa magaling. Nagpumiglas ako sa kanyang hawak. Bitiwan mo nga ako. Bakit ba ako nandito? Pilipinas to ah. Nasa States ako eh. Miss, naiintindihan ko ngayong nararamdaman ngunit hindi po to Amerika. Nasa Pilipinas ka po. Kaya halina kayo. Hindi. Kailangan kong umalis dahil may kailangan pa akong bawiin. Bitawan mo nga ako. Natigilan lang ako nang tumikhim ang lalaking nasa harapan ko. Kaya't napatingin ako sa kanya. Bitawan mo na siya. Malamig na sabi ng lalaki na sinunod naman ng nurse. Ako nang bahala sa kanya. Yes, sir. Dali-dali nang umalis ang nurse at iniwan ako. Kasama ang misteryosong estranghero na ito. Hindi lang siya mag-isa dahil may alipore siya sa likod niya na nagpapahiwatig na hindi siya basta-basta. Sino ka? Bumuntong hininga siya at naglahad siya ng kamay. Napatingin ako sa kamay niya bago sa kanya. I am Marvin Johnson. Ako ang ex-fiancé ni Chelsea. Ang bago ngayong asawa ng asawa mo. Nice to meet you, Miss Emery. Umawang ang labi ko sa kanyang introduksyon. Ngunit mas nagulit ako sa kanyang sinabi na ex siya ng babaeng umagaw sa asawa ko. At nandito ka ngayon sa Pilipinas dahil dinala kita. I'm here for revenge, Miss Emery. Niloko ako ng fiancé ko. Ikaw, gusto mo bang maghigante? Kung ganon, tanggapin mong kamay ko bilang kooperasyon nating dalawa. Napalunok ako sa narinig at naibaba muli ang tingin sa kanyang kamay na nanatiling nakalahad sa akin. Ikaw bang nagsend sa akin ng mga litrato ng mga taksilatang video? Matagal bago siya nakasagot. Yes, I am. Huminga ako ng malalim at saka tinanggap ko ang kanyang kamay. Sige, magtulungan tayo sa isa't isa. Maghihigante tayo. Nalaman ko na ex-fiancé ng babaeng yun ang gwapong lalaki na ito. Ayon sa kanya, niloko siya ng babae sa kalagitnaan ng kanilang pagka-engage. At nang malaman niya ang tungkol sa background ng lalaki, pinasundan niya ito sa kanyang tauhan at kinuhanan ng video at litrato. Siya raw ang nagligtas sa akin sa aksidenteng yun dahil nakasunod pala siya sa akin. Ayon din sa kanya, hindi na ibalita ang tungkol sa pagkakaaksidente ko para sa plano na ito, ang maghigante sa mga taong bumasag sa mga puso at tiwala namin. Marvin's point of view. Dinala ko sa bahay dito sa Maynila ang babae matapos niyang magising mula sa pagkakaaksidente. 2 linggo siyang walang malay dahil malalang nangyari sa kanya. Kailangan niya pang gamutin at operahan dahil nasira ang kanyang ilong sa aksidente. Sumang-ayon na siya sa gusto ko na maghiganti sa 2 tao na bumasag sa mga puso namin. Ngunit paaabutin muna namin ang buwan bago kami babalik sa States para magulat sila. Lalo na ang 2 tao na yon. Jessie, ani ko sa baklang designer at makeup artist na pinapunta ko rito sa bahay ko. Yes, sir. Ani Jessie. It's my pleasure na maimbitahan sa isa sa mga mayamang negosyante hindi lang sa Pilipinas, ngunit sa buong Asia. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tinuro kong babae na parang baboy kong kumain. Sobrang gutom siguro dahil 2 linggo siyang walang malay.
Hindi ko alam na nagpapapasok po kayo sa bahay niyo ng mga patay gutom. Komento ni Jessie sabay tawa. Napakabuti ng iyong puso, Mr. Johnson. Kumunot ang noo ko. Siya ang sinasabi ko sa'yo. Nalaglag ang panga ni Jessie. Ha? Binalingan niya si Emery na kain lang ng kain sa lamesa. Siya, sir? Siya yung bibihisan ko? Pagagandahin ko? Tumango ako. Oo, turuan mo siya kung paano magsuot ng maayos na damit. Yung buhok niya, gupitan mo kung anong nababagay sa kanya. At higit sa lahat, turuan mo siyang pagandahin ang sarili niya. Ibig sabihin, siyang bagong girlfriend mo? Bumuntong hininga ako't matalim na tinignan si Jessie. Yes. Hindi makapaniwala si Jessie sa narinig. Saan mo ba napulot ang babaeng yan, sir? At mukhang isang buwan yatang hindi kumakain. Napakabait niyong nobyo. Isang lechon talagang inilapag sa lamesa. Hindi naman yata niya yan mauubos. Napailing na lamang ako saka lumapit kay Emery. Tumigil siya sa pagkain nang makita ko. Bakit? Inagaw kong hawak niyang nabuto ng baboy at sinamaan ko siya ng tingin. Ano bang problema? Kaya ka siguro pinagpalit ng asawa mo dahil parang wala kang bukas kung kumain. Tinaasan niya ako ng kilay. Iniinsulto mo ba ako? Oo, malamig kong sagot. Ayusin mo kung paano ka kumain. Aba, hindi naman siguro parte kung paano ko kumain sa paghihiganti natin. Baka kainin ko pa ng buhay ang mga taksil na yun eh. Pinigilan ko ang sarili ko dahil mukhang tataas ang dugo ko sa babaeng to. Nandito si Jessie upang turuan ka kung papaano magbihis ng maayos, kung papaanong mag-ayos ng sarili, at iba pa na magagamit mo in the near future. Kailangan ko pa ba yun? Anong klaseng paghihiganti bang gagawin natin? Umupo ako sa tabi niya kaya't nagulat siya. Inilapit ko ang sarili ko sa kanya saka niliitan siya ng mata. Nakita ko na napalunok siya. Gusto mong maghigante, hindi ba? Ipakita mo kung sino ka, Miss Emery. Change everything. From the way you talk, the way you move, and the way you dressed. Change everything. Ipakita mo na dapat magsisi ang asawa mo na itinakwil ka niya para sa babaeng yun. Let's make them suffer, Miss Emery. Understood? Matagal bago siya sumagot. All right, Mr. Johnson. Naiintindihan ko na kung anong gusto mong mangyari. Mabutit matalinong babae kahit naintindihan niya pa rin kung anong gusto kong mangyari. Sa isang buwan, si Jessie ang naging guro niya sa pag-aayos sa sarili at iba pa. Habang ako, patuloy na nangihingi ng balita sa States tungkol sa 2 taksil. How was it, Kiefer? Tanong ko sa tawag. Ano nang balita sa pinapasundan ko? May plano na po silang magpakasal sa susunod na buwan, sir. Sagot ni Kiefer sa kabilang linya. Umigting ang pangako. Ganun ba? Salamat sa balita. Patuloy mo lang silang manmanan, okay? Yes, sir. Binaba ko ng tawag matapos makarinig ng bagong balita. Isang buwan na pala mula nang mapunta kami sa Pilipinas at talagang nagpapatuloy ang relasyon nilang galing sa agaw. Isang buwan na rin ang nakalipas mula nang nakasama ko si Emery sa bahay at malaki ang pagbabago niya. Mabuti na rin dahil mukhang kailangan na naming bumalik sa States para sa nalalapit na anniversary ng kumpanya. Mr. Johnson, narito na po si Miss Emery. Naririnig kong sabi ni Jessie na mukhang bagong pasok sa opisina ko. Nakatalikod ako ngayon at nakaharap sa bintana, kaya't hindi ko pa nakita kaya nang humarap ako. Pumasok sa opisina ko si Emery na ngayon ay tuluyan nang nagbago. Umawang ang labi ko at nagtagal ang titig ko sa kanya. Hindi katulad noong bago ko siyang nakita. Malakas na ang kanyang aura ngayon. Napaka-intimidating at higit sa lahat, mas lalong gumanda. Bagay na bagay pala sa kanyang mag-blonde kasi maputi siya. Bukod doon, bagay din sa kanyang red lipstick. Maganda ba siya, sir? Awkward na ngumiti si Emery sa akin. Medyo alam ko na kung paano mag-heels. Tumango ako tuluyan ng lumapit sa kanya. You're so beautiful, Emery. Hindi mo dapat hahayaan ang sarili mong malunod sa pangit na nakaraan. Let's go back to the States at ibalik sa kanila ang karma.
Nagulat ako't na estatwa sa aking kinatatayuan nang bigla na lamang niya akong niyakap. Pati si Jessie napatali sa ginawa ni Emery. Emery? Thank you, Marvin. Sambit niya sa gitna ng kanyang yakap. Sisiguraduhin ko na magiging successful ang gusto mong mangyari. Nang kumalas na siya sa yakap, ngumiti siya sa akin na siyang nagpahulog sa puso ko. Emery's point of view. Bumalik na kami sa States matapos ang isang buwan naming pananatili sa Pilipinas. Ngayong nakabalik na kami, haharapin na namin ang mga taong nanakit sa amin. Didiretsyon na kami sa hotel kung saan gaganapin ang anniversary ng kumpanya ni Marvin. May malaking kumpanya kasi siya sa States na bago ko lang nalaman. Ito yung kumpanya na tinatrabahuhan ni Romel. Ngayon, papatungo na kami. Hindi ko maiwasan ng kabahan dahil panigurado. Makikita ko na naman ang dating asawa ko at ang bago niya sa hotel na yon. Suot ko ngayon na isang black slit gown. Ang aking buhok ay nakaban hairstyle at pulang lipstick ang ginamit ko. Katabi ko ngayon si Marvin sa backseat na naka-black tuxedo. Hindi gaya ko, kalmado lang at handang-handa na sa mangyayari mamaya. I know you're nervous. Ni Marvin kahit napatingin ako sa kanya. Don't be. Hindi natin to pinaghahandaan ng isang buwan para lang kabahan ka. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko. Don't be. I know you will make it. Sa presensya mo pa lang, sigurado akong manginginig na sila sa kaba. Tumango ako sa kanya at saka inisip na lang kataksilang ginawa ni Romel sa akin upang mas mangibabaw ang paghihiganti ko kesa sa takot. Nalaman ko na lang na balak ng magpakasal nila Romel at Chelsea. I'll make sure na hindi mangyayari ang pinaplano nila. I will be the snake of their relationship. But this time, I'll do it right. Pagdating namin sa hotel, napakaraming mga bisita ang lumapit sa amin at bumati, lalo na kay Marvin. Binati siya sa kanyang pagbabalik at nagtanong din sila kung sino ako. Ngunit mas minabuti kong hindi na muna magpakilala. Kausapin mo muna ang mga gustong kumausap sa'yo. Doon muna ako sa table natin. Ani ko sa kanya sabay ngiti. Alright. Mahina akong kumaway sa kanya bago kami naghiwalay ng landas. Hindi ko nakita si Romel at ang kanyang kabit kaya kinakailangan kong humiwalay kay Marvin upang magmasid. Naglalakad na ako ngayon patungo sa aming table. Nang bigla na lamang ay may yumakap sa akin mula sa likod. Umawang ang labi ko't napasinghap. Kay ganda mo, Chelsea. Unti-unting umangat ang sulok ng labi ko. Gotcha. At ang bango-bango mo pa. Dagdag niya pa. Bakit kasi nagpa-blond ka pa ng buhok? Marami na tuloy akong kaagaw. Napairap na lamang ako dahil hindi ko akalain na may ganitong kalandian pala si Romel na hindi man lang niya naipakita sa akin sa loob ng ilang taon ng aming relasyon at ilang buwan ng aming pagkakakasal. Romel? Nabuhayan ako ng dugo nang marinig ko ang boses ng babae na paniguradong kay Chelsea yon. Hindi ko pa man siya nakikita sa personal ngunit nahuhulaan ko na. Sino yung kayakap mo, Romel? Napaalis mula sa pagkakayakap ko sa likuran si Romel matapos marinig yun. Chelsea, nagtataksil ka na sa akin ngayon? Akala ko kasi ikaw to eh. Huminga ako ng malalim at unti-unting humarap sa kanila. Ang sarap mo palang mangyakap, Romel. Yan palang ginagawa mo sa babae mo? Pareho silang nagulat sa pagharap ko. Pareho silang hindi makapaniwala at ako rin. Hindi rin makapaniwala dahil magkapareho kami ng suot ni Chelsea. At pati na rin ang buhok, blonde. Emery? Gulantang nawika ni Romel sa pangalan ko. Humakbang naman palapit sa akin si Chelsea. Ikaw ba ang ex-wife ng boyfriend ko? Oo, ako nga. Ikaw din ba ang kabit niya? Excuse me, hindi niya ako kabit. Saka lang kami nagkakilala nang maghiwalay na kayo. Ani Chelsea sabay pasada ng tingin sa akin. At talagang ginaya mo ko, no? Mula ulo hanggang paa. Nilalandi mo ba si Romel? Bakit ko naman gagayahin ng isang katulad mo? Tinaasan ko siya ng kilay. At huwag kang mag-alala.
Hindi naman siguro babalikan ni Romel ang basurang itinapon na niya, hindi ba? Tiningnan ko si Romel na nananatili ang tingin sa akin. Bago pa man ako makapagpatuloy sa pagsasalita, isang lalaki ang lumapit sa akin. "Are you Miss Emery Velasquez?" Tanong ng lalaking Amerikano sa akin. Kaming lahat ay napatingin sa kanya. "Yes, I am." Ngumiti ako sa kanya. "Please come with me, miss. Your seat is in front." "And how about our seat?" Sabat naman ni Chelsea na ngayon ay parang nakikipagkompetensya pa yata sa akin. "What is your name, miss?" Magalang na tanong ng lalaki. "Chelsea de Alva. I am your boss's ex-fiancée." Ngumisi si Chelsea. "We still have connections." Hindi na maipinta ang mukha ni Romel sa sinabi ni Chelsea. "Oh, Miss Chelsea together with Mr. Romel?" "Yes." Ngiting-ngiting sabi ni Chelsea. "Your seat is at the back. You can go there. There are names on the table." Napawi ang ngiti ni Chelsea at ako naman ay iginiyan ng lalaki patungo sa upuan kung saan may pangalan ko. Nasatisfied naman ako sa reaksyon niya, ngunit hindi ko maiwasan ng mainis. Hindi ko kasi akalain na walang kahihiyan ng babaeng yon. Ina-expect ko pa naman na mahihiya siya o matatauhan siya sa ginawa niya, ngunit hindi. Siya pa ang makapalang mukha. Ginamit pang pangalan ng ex-fiancé na niloko niya. Iba't iba nga palang mga tao sa mundong to. May mga katulad din pala niya na nabubuhay sa mundong to. Nakakatawa. Nakakatawa silang dalawa. Nang magsimula ng programa ng anibersaryo, halos dumugo ang ilong at tenga ko dahil puros Ingleserong naririnig ko. Hindi pa naman kasi ako umabot ng taon dito sa States. At kadalasan, nasa bahay lang din ako. Housewife ng manluloko kong asawa. Kaya hanggang ngayon, hindi ako sanay sa nakapaligid sa akin. Kahit malayo ang table namin sa isa't isa, ramdam ko ang mga titig nila sa akin. Siguro, ang mga tanong nila ay kung bakit narito ako. Sino ang nag-imbita sa akin? Napangisi ako at naibaling ang tingin kay Marvin na ngayon ay nasa harapan na ng karamihan. Nagsasalita. Hindi ko maiwasan ang mapatitig sa kanya. Kay gwapo niyang binata. Mayaman ngunit nagawa pa ring lokohin ng babaeng yon. Ano kayang meron kay Romel na wala kay Marvin? "Before I finish my speech, I want to make something important in my life." Ani Marvin sa mikropono na nagpa-curious sa mga tao sa loob ng lugar na ito. "Tonight, let me introduce to you to my love of my life." Ani Marvin at bumaba sa stage. Alam ko naman na ginagawa niya lamang ito para sa plano namin, ngunit hindi ko maiwasan ang kabahan. Hindi maiwasan ang mag-react nitong puso ko, lalo na nang papatungo siya sa akin. Nang dumating siya sa harapan ko, nagulat na lamang ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko na siyang nagpagulat sa mga tao. Sa gilid ng mata ko, kita ko na napatayo si Chelsea pati na rin si Romel. "Marvin!" Binuksan niya ang maliit na box na naglalaman ng singsing. "Will you marry me, Miss Emery?" Seryosong tanong niya habang nakaluhod. "Be my wife. Be with me." Unti-unting sumilay ang ngiti sa aking labi. Alam ko naman na plano niya ito. Nagulat man ako pero alam ko na isa ito sa plano niya dahil nandito ang dalawang taksil. "Yes, I will marry you, Marvin." Matapos kong sabihin yon, inilagay ni Marvin ang singsing sa daliri ko at saka siya umalis sa pagkaluhod. Nagtayuan ang mga bisita at nagpalakpakan sa narinig at nakita nila. Akala ko ay yun na yun, pero sa isang iglap, naistatwa na lamang ako nang hinalikan ako ni Marvin sa labi na siyang hindi ko ina-expect na mangyari. Pero dahil alam ko na parte ito ng plano, hindi ko ipinahalata sa lahat na nagulat ako at pumikit na lamang upang damhin ang kanyang halik. Natapos ang anniversary party na may nakuhang tagumpay dahil matapos ang proposal na yun ni Marvin, sabay na nag-walk out ang dalawang taksil sa hotel. Ito yata ang paghihigante na nagustuhan ko at mas plano ko pang galingan upang tuluyang gumuho ang mundo nila dahil sa ginawa nila sa amin. Marvin's point of view. "Gumana ang plano namin.
Yun ang paniniwala ko mula nang biglaan akong nag-propose kay Emery at hinalikan ko siya sa labi sa harap ng maraming tao. Dahil isang linggong makalipas mula nang mangyari yun, bumisita sa opisina ko sa Chelsea para lang itanong sa akin ang mga bagay na obvious na ang sagot. Is this for revenge, huh? Are you up for revenge? Bungad agad ni Chelsea. At talagang dating asawa pa ni Romel, ha? This is childish, Marvin. Stop this! Nandito ka lang ba para sabihin yan? Malamig kong tanong sa kanya at itinigil ang pagpirma sa mga papeles. Hindi ka na dapat narito dahil masaya ka naman sa bago mo. What is it to you kung dating asawa ng nobyo mo ngayon ang aasawahin ko? They're legally divorced. I don't mind marrying her at all. Hindi eh. I know you're up for revenge. Alam ko naman na hindi mo tipo ang mga katulad niya. At hindi pa matagal bago tayo naghiwalay. It's so obvious na ginamit mo lang siya para saktan ako. And yes, nagtagumpay ka. Nasaktan ako. Umigting ang pangako sa narinig. Nasaktan ka? Bakit? Wala ka namang karapatan pang masaktan dahil tapos na tayo. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Iniwas ko ng tingin sa kanya at nagpatuloy sa pagpirma ng mga papeles. Marvin! Napatingin ako sa kanya nang hawakan niya ang balikat ko. Nasa gilid ko na pala siya. What are you doing? Ginawa mo lang ba yun para magselos ako? Huh? Akmang hawakan niya ako sa mukha nang pinigilan ko siya. Napasinghap siya nang hawakan kong palapalsuhan niya ng mahigpit. Aray! Know your boundaries, Chelsea. Baka nakakalimutan mo, boss mo pa rin ako. Ani ko sa kanya at tinangisan ko siya ng bagang. Get out, kung ayaw mong mawalan ng trabaho. At padabog kong binitawan ng palapulsuhan niya at bumalik sa ginagawa. Bukod sa pagiging engaged, ipinasok ko rin sa trabaho si Emery at ibinigay sa kanya ang posisyon na gusto ni Chelsea noon, ang pagiging sekretarya ko. Hindi na nagulat ang lahat sa pagpasok ni Emery sa trabaho. Dahil alam na nila na fiancé ko siya, ngunit kita ko ang disgusto sa pagmumukha ni Chelsea at ng lalaking ipinalit niya sa akin nang ipinakilala ko bilang sekretarya ko si Emery. Nice to meet you, everyone, ani Emery. At hinapit ko ang kanyang bewang para mas lalong magalit ang dalawa na ngayon ay hindi na maipinta ang pagmumukha. Let's work hard for the future. Nagpalakpakan ng mga empleyado bukod sa dalawa na parang binagsakan ng lupa. Ito ang simula ng pagbagsak nila, kapalit ng pagtataksil nila sa aming dalawa. Emery's point of view. May trabaho na ako at ang nakakatawa pa, kasama ko sa kumpanya ko ang dating asawa ko at ang babae niya. Masakit sa mata na makita sila ngunit kailangan ko silang tiisin at pakisamahan dahil magsisimula na ang pagbagsak nila. Maraming nag-congratulate sa akin. Matagal na rin kasi mula nang mag-hire si Marvin ng sekretary at ngayon lang ulit nagkaroon ng bago. Ramdam ko ang inggit at inis ni Chelsea dahil ang sabi-sabi, para sa kanya para dapat ang posisyon na ito. Ngunit hindi na ibigay dahil namali ang landas ng babae. Tumikim ng ibang junior habang sila pa ng CEO ng kumpanya na ito. Napakaswerte na ni Chelsea kung tutuusin. Mayaman ang kanyang fiancé ngunit pinagpalit lang kay Romel na empleyado at hindi siya mabibigyan ng maayos na buhay. Pero siguro, mas magaling lumandi si Romel, kaya niya pinilit inagaw sa akin. Congratulations pala, Miss Emery. Ani Chelsea sa akin nang nasa kantin kami ng kumpanya. Akalain mo, from being a housewife, bigla ka nilang naging secretary out of nowhere? Paano mo nagawa yun? Nilandi mo ba ang CEO dito? This is US, huh? Konti lang tayong mga Pinoy. And I bet Marvin would choose an American than a Filipino na katulad mo na wala namang experience sa pagiging secretary. Secretary kaya ako nung high school ako. Walang kwenta kong sagot. From grade 7 to grade 12, yon ang experience ko. Nasira ang kanyang expression sa sagot ko. Are you being sarcastic right now? Hindi. Plastiko siyang nginitian. I'm just telling you my experience. Kasi 'di ba, sinabi mo na wala akong experience. And actually,
I am happy na may work na ako. Kasi kapag ikakasal ka na kay Romel, magiging housewife ka na lang niya. Ay hindi, housemaid na niya dahil maghahanap na naman siya ng ibang babae. How sad, no? Mararanasan mo na rin yung nararanasan ko dati? Shut up! I know na you two are just making us jealous. Alam ko ang pinaggagawa niyong dalawa. Hindi ka naman type ng ex-fiancé ko. At para saan tong paganda mo sa sarili mo? Para mapansin ka ni Romel? Huh? As if namang mapapansin ka niya. Hindi naman ako nagpapapansin kay Romel. Sagot ko sa kanya. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi naman siguro basurero si Romel para pulutin ang itinapon niya, hindi ba? Tinaasan ko siya ng kilay. At huwag kang magkakamali na banggain ako. Tinapik ko ang kanyang balikat. Baka maikalat ko sa buong kumpanyang ito ang dominyo ng ex-husband ko. Sobrang sama na ng tingin niya matapos kong sabihin yon. Nginitian ko lamang siya at saka nilagpasan na para pumili na ng pagkain ko. Mapayapa naman ang unang linggo ko sa trabaho. Nag-a-adjust ako at na-train din mismo ni Marvin. Sekretarya niya ako kaya't kadalasan ay nasa opisina niya lang ako. Kaya nga lang, nang lumabas ako saglit sa kumpanya para sana bumili ng kape, bigla na lamang akong hinarangan ni Romel. Marie, tinaasan ko siya ng kilay. What is it, Romel? Pwede ba tayong mag-usap? May dapat ba tayong pag-usapan? Balik kong tanong sa kanya. As far as I can remember, wala naman. This is about our relationship before. Tapos na tayo, Romel. At ayoko nang pag-usapan kung tungkol to sa nakaraan. Lalagpasan ko na sana siya nang hawakan niyang kamay ko. Please, alam ko na may initan kayo ni Chelsea. Isa yun sa pag-uusapan natin. Umigting ang pangako. Talagang pinanindigan mong pagiging manloloko mo, ano? Namilog ang mata niya. Ano? Okay, let's talk. Sumama ka sa akin, pupunta tayo sa coffee shop. Bibili ako ng kape. Sumama nga si Romel sa akin sa coffee shop. Nakasimangot lamang ako habang siya'y parang asong sumusunod sa akin. Umupo kami malapit sa bintana at nilibrihan ko siya ng kape. Salamat. Humalukip-kip ako. Anong pag-uusapan natin? Tiningnan niya ako. Nagbago ka na talaga, Marie. Kay ganda mo na. Ayun lang ba yung sasabihin mo? Can you just go straight to the point? Bumuntong hininga siya. Hindi kita niloko, Marie. Talagang nakipag-divorce ako sa'yo kasi hindi na ako masaya. Umangat ang kilay ko. Talaga? Oo. Si Chelsea. Nakilala ko lang sa kalagitnaan ng proseso ng ating divorce. Si Mr. Marvin Johnson, ex-fiancé niya yun. Kwento pa niya. Ayoko na magkainitan tayo sa trabaho. Gusto ko lang linawin ang issue natin. O sige. Umangat ang sulok ng labi ko. Iyon ang sabi mo pero hindi ibig sabihin nun, dapat ko na kayong paniwalaan. Marie, matagal tayong magkarelasyon, Romel. Nang mag-migrate tayo rito, masaya ako kasi sino ba naman ang hindi, di ba? USA to, at kasama pa kita. Sumimsim ako sa kape ko bago nagpatuloy. Pero dinurog mo ako na makipag-divorce ka sa akin. Parang sinadya mong dalhin ako rito para kapag ayaw mo na, madali lang sayong kumalas. Kasi sa Pilipinas walang divorce Hindi yan ang intensyon ko, Marie. Minahal kita. Hindi mo ako mahal. Pagputol ko sa kanya. Kasi kung mahal mo talaga ako, hindi mo to gagawin. At ipinakita ko sa kanyang video na nagpapatunay na nagloko nga siya sa akin sa cellphone ko. Namilog ang kanyang mata't namutla sa nakita. How about that? Sasabihin mo pa rin ba na hindi mo ako niloko? Saan mo nakuha yan? Nauutal niyang sambit. Marie, napulot ko lang. Walang kwenta kong sagot. Rinig ko mapopromote ka na, Romel. Good for you. Pero mapopromote ka kaya kung yung girlfriend mo ay galing sa agaw? Nakita kong unti-unting pagkuyom ng kamao niya. Ano bang kailangan mo? Tumayo na ako at saka malamig siyang tinignan. Wala akong kailangan, Romel. Pinakita ko lang sa'yo para alam mo na masama ang magsinungaling. Ginuso kong kanyang kape.
inumin mo na yung kape. Tingin ko'y kailangan mo yan. Bye. Taas noo kong lumabas sa coffee shop at nang tingnan ko ang phone ko. Sinend ng inutusan kong kuhanan kami ng litrato ng pasikreto mula sa labas. Kaya sa may bintana kami pumuesto. Nang makita kong litrato, sinend ko ito sa account ni Chelsea gamit ang hindi ko tunay na account. Naglagay pa ako ng mensahe para mas lalo siyang mainis. Miss Chelsea, is this your boyfriend? He's with a girl and they're so sweet. Yun ang mensahe ko bago ko ito isinend. At saka ngumisit bumalik na sa kumpanya. Kasama ko palagi si Marvin dahil sekretary niya naman ako. Naging busy siya sa kanyang trabaho kaya't medyo hindi namin napagtuunan ng pansin ang plano naming paghihiganti sa 2 taksil na nasa kumpanya lamang na ito. Sabay kaming kumain. Sabay kaming aalis pa uwi dahil iisa lang naman ang bahay namin ni Marvin. 2 linggo yatang payapa ang buhay namin dahil hindi namin naisip sila Chelsea at Romel. Minsan, naisip ko tuloy na hindi yata kailangang maghiganti pa dahil mas magandang magkaroon ng peace of mind. Pero alam ko rin na hindi deserve ng 2 yon na magsaya, lalo na't hindi naman sila nagsisisi sa ginawa nila sa amin. At isa pa, parehong lugar ang nilalanghap namin. Nakatago pa rin ang mga baho nila. Hey! Napatigil ako sa pagtitipa nang lumapit si Marvin sa akin at nilapagan ako ng isang slice ng strawberry cake. Marvin! Take a break and eat this cake. Kanina ka pa nagtatrabaho. Anya sabay ngiti sa akin. Salamat, nag-abala ka pa. Inayos ko ang pag-upo ko. Ikaw? I'm good. Nang walang nagsalita ay nagkatinginan kami. Doon, naramdaman ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Ako ang unang nag-iwas ng tingin nang hindi siya nag-iwas sa tumikhim. Tumikhim din siya at bumuga ng hangin. Are you free tonight? Let's date. Napasinghap ako at binalingan siya. Ha? Masyado tayong naging focus sa paghihigante. I'm sorry for dragging you into this mess. It's fine, Marvin. Napakalaki ng tulong mo sa akin. Sabi ko sa kanya. Libre naman ako eh. Let's date. Hindi ko natapos ang aking sasabihin dahil bigla na lamang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang parang nagwawalang aso na si Chelsea. Galit na galit ang kanya mukha habang papatungo siya sa amin. Chelsea, what are you doing here? This is... Malandi ka! Galit na wika ni Chelsea at nang makalapit sa akin, bigla na lamang niya akong sinampal ng malakas sa pisngi, kaya't nahulog ako sa aking upuan. Chelsea! Parang kulog ang boses ni Marvin sa buong opisina at dali-daling lumapit sa akin upang tulungan akong makatayo. What the hell is your problem? Nag-aalalang binalingan ako ni Marvin. Are you okay? Sa lakas ng pagkakasampal ni Chelsea, natikman ko ang sariling dugo ko mula sa aking labi. Yang fiancé mo, malandi. Nilalandi niya ang boyfriend ko. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? At kung makaasa ka sa boyfriend ko, parang wala kang fiancé. Marvin, that girl, niloloko ka niyan. Ginamit ka lang yan. Mahal niya pang dating asawa niya. Are you talking to yourself right now, Chelsea? Hindi makapaniwalang sambit ni Marvin. Ikaw pa talagang may ganang sumugo dito kahit ang totoo. Ikaw ang nang-agaw. You have no right to hurt my fiancé, Chelsea. Umiling si Chelsea sa sinabi ni Marvin. Totoo ang sinabi ko, Marvin. Romel broke up with me dahil sa babaeng yan. Napasinghap ako dahil sa narinig. Break na sila? Matagal na kami noong huling nag-usap ni Romel At yun lang yun. Wala nang iba tapos break na sila? Sigurado ako na may ginawa ang babaeng yan. I am sure. You're fired, Chelsea. Natigil sa pagsasalita si Chelsea sa biglaang sinambit ni Marvin. Pati ako'y napatingin sa kanya dahil mukhang seryoso siya sa sinabi niya. Marvin, ani ko, seryoso ka ba? Pwedeng... This is my company, Emery. Kahit nasa US tayo, I remain professional. This is not the Philippines. Natahimik ako. Marvin, are you serious? Get out and pack your things. I don't want to see your face again in this building. No!
Nangingilid ang luha sa kanyang mata. Dahil lang sa babaeng yan, mawawalan ako ng trabaho. Are you out of your mind? Hindi mo pa yan matagal na kilala. Ako matagal na. Get out, Chelsea. O baka ipakaladgad kita sa security guard dito. Walang magawa si Chelsea kung hindi ang lumabas sa opisina ni Marvin na lumuluha. Naging usap-usapan ang pagkakatalsik ni Chelsea sa trabaho. Kahit noong nasa kantin ako, siya ang pinag-uusapan. Kaya nang magyaya ng bakasyon si Marvin, tinanggap ko agad upang mawala sa isip ko mga nangyayari ngayon. Japan? Gulat ko siyang tiningnan. Totoo ba to? Yup. Ngumiti siya. Let's take a break. Doon muna natin palinawin ang ating mga isip sa mga nangyayari ngayon. Niyakap ko siya sa sobrang sayang nararamdaman ko. Salamat, Marvin. Maraming salamat. Nagtungo kami sa Japan. Kaming dalawa lang. Magbabakasyon kami ng 1 linggo ron na tutungo sa Switzerland sa susunod. Hindi ko lubos akalain na magagawa at mararanasan ko na ang lahat ng ito dahil kay Marvin. Napakaganda ng Japan. Masayang sabi ko habang nakatingin sa glass wall kung saan kitang-kitang malalaking building na umiilaw sa gabi. Nasa isang hotel kasi kami at katatapos lang naming mamasyal sa Osaka's Castle at Universal Studios Japan. Napakagandang experience para sa akin to at hindi ko talaga kinalimutan ang magpicture sa bawat magandang destinasyon. I'm glad na masaya ka ngayon. Napatingin ako ngayon kay Marvin na ngayon ay may hawak na wine glass na may lamang wine. Sa lahat ng nangyari sa buhay mo, you deserve this kind of life. You deserve to be happy, Emery. Napaharap ako sa kanya. Napakabuti mong tao, Marvin. Ikaw din. Deserve mong maging masaya. Kapag natapos ang lahat ng to, sana makahanap ka ng para sa'yo. Alam ko na ibibigay sa'yo yun ng Panginoon dahil napakabuti mong tao. Sumeryoso ang kanyang tingin sa akin. Hindi pa ba ikaw ang para sa akin? Napasinghap ako't napakurap. Ha? Humakbang siya hanggang sa mawala na halos ang distansya sa pagitan namin. Napalunok ako nang hindi winawala ang tingin ko sa kanya. Nandito ka na. Bakit mo pa ako pahanapin ng iba? Pero di ba? Ayaw mo ba sa akin? Pagputol niya sa akin sa pamamagitan ng tanong na iyon. Mas lalo lamang akong nakaramdam ng tensyon. Hindi ka naman masama. Tumagilid ang ulo niya. Pinipigil ang sarili na ngumiti. Pasado na ba ako para maging asawa mo? Kinagat ko ang ibabang labi ko upang pigilan ang sariling ngumiti. Pwede naman. At nagtawanan kami sa sagot ko. Marami pa kaming sikat na napuntahan sa Japan na siyang nagustuhan ko. Bukod ron, nagkalapit rin kami ni Marvin. Nagsimula na akong kilalanin siya sa mga araw at linggo na magkasama kami. Pagkatapos naming mag-Japan, Switzerland ang naging next destination namin. Halos hindi na mawala ang pagkamangha ko sa mga tanawin. Parang nasa isa akong paraiso sa ganda ng lugar. Hindi nakakasawang tingnan. At parang gusto mo nalang manirahan dito ng payapa kasamang mahal mo sa buhay. Gusto kong bumalik rito. Sabi ko kay Marvin habang naglalakad kami sa streets na magkahawak ang kamay. Ang ganda at ang relaxing. Maraming salamat kasi dinala mo ko rito. Palagi kang nagpapasalamat sa akin. Baka sa susunod niyan, pakakasalan na kita. Mahina akong tinampal ang kanyang braso dahil masyado siyang mapagbiro. Huwag mo ang dalhin ng pagiging ganyan mo rito. Baka seryosohin ko yan. Tumigil siya sa paglalakad at saka hinarap ako. O di seryosohin mo. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Ha? We're engaged, Emery. I don't mind marrying you. Pero hindi tayo sa US magpapakasal. Ha? Saan? Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin sabay ngisi. Sa Pilipinas. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Walang divorce doon. Dagdag niya pa. Hindi tayo maghihiwalay. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na matatakasan ito. Lalo na kung ang puso ko nang nagdidikta at gusto nito si Marvin. Matapos ang halos 1 buwan naming pagbabakasyon sa ibang bansa, bumalik na kami sa States.
Ngunit iba na ngayon dahil bumalik na kami na may malalim na koneksyon sa isa't isa. May nabubuo ng pag-ibig sa pagitan naming dalawa. Welcome back, Miss Emery. Welcome back, Mr. Marvin. Balik-bati ko kay Marvin nang nasa opisina na kami. Balik trabaho na naman tayo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa kamay. Pero hindi naman mawawala ang lambingan, hindi ba? Ngumuso ako. Kapag tapos ng trabaho, sumilay ang ngiti sa kanyang labi. O edi tapusin ko na agad ang trabaho ko. Mahina ko siyang itinulak at saka bumalik na sa trabaho ko. Hindi ko na nakita si Chelsea sa kumpanya. Mukhang umalis na talaga dahil napatalsik ni Marvin. May bait pa rin talaga sa puso si Marvin. Kasi nung tinaksilan siya ni Chelsea, hindi niya ito agad pinaalis sa trabaho. Ngunit si Romel nang mapadaan ako sa floor nila, nakita ko na nilalagay sa box sa mga gamit niya. Anong ginagawa niya? Aalis na rin ba siya? Susundan niya ang kanyang love of his life? Nang mapatingin siya sa banda ko, nakita ko na namilog ang mata niya. Bumuntong hininga ako at akmang aalis na sana, ngunit bigla niya akong hinarangan. Emery, pwede ba tayong mag-usap? Tiningnan ko siya. Oras pa ngayon ng trabaho, Romel. Please? Pagmamakaawa niya. Kita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Usap lang. Sige na. Bumuntong hininga ko. O sige, pero 5 minutes lang. Ayaw na talaga kita makausap pa, Romel. Dahil tingin ko tungkol na naman to kay Chelsea. Pero sige, pagbibigyan kita. Ngunit huli na to. Noong nasa Switzerland kami, nakausap ko ng masinsinan si Marvin. Upang makapagsimula kami ng maayos na buhay, kailangan na naming bitawan ang nakaraan at tigilan ng paghihiganti na aming pinlano. Nandito kami ngayon ni Romel sa isang restaurant. I treated him lunch kasi hindi pa pala siya kumakain. At base sa pagmumukha niya ngayon, mukha siyang miserable. Ngayong tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Parang normal na tao na lamang siya sa akin. Hindi gaya noon na, hindi ako mapakali kapag hindi ko siya nakikita. Oh, anong pag-uusapan natin, Romel? Tiningnan ko ang relo ko. Kailangan kong bumalik agad dahil may trabaho pa ako. Tiningnan niya ako. Nawalan na ako ng trabaho, Emery. Paninimula niya. Umawang ang labi ko. Akala ko mapopromote na ako. Yun ang hinihintay ko sa tagal kong pagtatrabaho sa kumpanya na yun. Dagdag niya pa. Hindi mo naman pinakita ang video na yun kay Mr. Johnson, hindi ba? Sinisisi mo ba ako sa pagkakatalsik mo sa trabaho? Hindi. Nagtatanong lang ako. Bumuntong hininga ako. Galing ang video na yun kay Mr. Johnson. Siya ang nagbigay nun sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ko nalaman ang panluloko mo. Natahimik siya sa sinabi ko. Bago pa man kami nagkakilala ni Marvin, alam niya na ikaw ang umagaw sa ex-fiancé niya. Hindi ba dapat noong nalaman niya pinatalsikan na niya agad? Dahil inagaw mo sa kanyang mahal niya. Umigting ang panga niya kaya't nagpatuloy ako. Baka naman pinatalsik ka imbis na ma-promote kasi hindi ka nakarapat-dapat sa kumpanya. At ikaw, karapat-dapat ka? Kita ko ang unti-unting pagkuyom ng kamao niya. Bago ka, akong nagpagod mula sa Pilipinas para lang matanggap sa kumpanya na ito. Dinala kita rito, Emery, nang maging regular na ako. Hindi ako makapaniwala na naungusan mo ko. Ano bang ginawa mo, ha? Tell me, Emery. Ito lang bang pag-uusapan natin? Tanggapin mo na lang na pinatalsik ka na. Marami pa namang opportunities dyan. Hindi ka mawawalan. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko. Pwede mo naman siguro siyang kausapin, di ba? Fiancé mo siya, Emery. Kung kakausapin mo siya, baka may tsansang magbagong isip niya. Wala nang trabaho si Chelsea. Nasa bahay lamang siya. At buntis siya, Emery. Natigilan ako sa revelasyon mula sa kanyang bibig. Nagkabalikan na naman ba sila? Akala ko'y hiwalay niya sila. Talagang nagustuhan talaga ng Chelsea na yun ang lalaking to? At wala na rin akong pondo, Emery. Kailangan kong trabaho na ito para... Tumayo ako kaya't natigilan siya sa pagsasalita.
Hindi ko na problema ang problema mo, Romel. Napasinghap siya sa sinabi ko. Wala ka man lang ba ang utang na loob? Kung hindi kita dinala rito, hindi mo mararating kung anong meron ka ngayon, Emery. Should I be thankful? After what you did to me, Romel? Nakalimutan mo na ba yung kasalanan mo? Hindi ko alam kung bakit sa akin ka lumalapit eh. Wala naman ako magagawa sa sitwasyon mo. And besides, we're divorced now. Hindi na dapat tayong nag-uusap pa. Hindi ka na nga dapat lumalapit sa akin kasi wala naman akong maitutulong sa sitwasyon mo. All you need to do is to accept that you're fired. Napatayo rin siya. Napaka-arugante mo na. Manang ka lang dati ah. Nagkaganyan ka lang ng nilandi mong lalaking yon. Bawal palang landiin ang fiancé ko? Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi naman ako katulad mo na nilalandi ng iba habang may karelasyon pa. Baka karma mo na talaga ito, Romel. I'm sorry to say this pero kung ano man ang nangyari sa'yo ngayon, walang ibang sisisihin kung hindi ikaw lang. Yun lang. I hope you realize your mistake at wag nang umulit. Tulad ng sabi mo, buntis si Chelsea. At dahil sa kagagawan mo, ang bata ang pinaka-apektado. I hope you will change, Romel. Yun na lang ang huling-hiling ko sa'yo. At saka ko na siya iniwan sa restaurant, gaya ng ginawa ko noon sa kanya sa coffee shop. Hindi na ako nagtanong kay Marvin patungkol sa pagkakatalsik ni Romel sa trabaho. Hindi na kasi yun importante sa akin. At siguro naman may rason kung bakit siya natanggal, imbes na ma-promote. Mula noong araw na yon, wala na akong balita sa kanya. Sa laki ng States, halos imposible na ring makasalamuha pa siya. Hindi na kami nag-focus sa ganung bagay at nag-focus na lamang sa sarili naming buhay. Pinatatag namin ang aming relasyon dahil yun yata ang kailangan namin upang mag-work ito. Marvin is a busy man. Yun ang napagtanto ko. Pero he still have time for me. Minsan, lumalabas pag nagde-date. Minsan naman sa bahay lang. Todo focus na ako sa aming dalawa to the point na nakalimutan ko na may pamilya rin pala si Marvin. Kaya ng isang araw, nang ako lang mag-isa sa opisina niya, may kumatok sa pinto. At pagbukas ko, isang eleganteng ginang ang bumungad sa akin. Hi ma'am, Mr. Johnson is currently on the meeting. Hindi siyang sadya ko. Nagulat ako nang magtagalog ito. Ikaw ang sadya ko. Aha? Ikaw si Emery, hindi ba? Fiancé ni Marvin? Opo. Medyo nagdadalawang isip kong sagot. I am his fiancé. Tuluyan siyang pumasok sa loob ng opisina kaya't medyo kinabahan ako. Naglahad siya ng kamay sa akin. I am Dandelion Johnson. I am Marvin's grandma. Nice to meet you, Miss Emery. Pakilala niya sa kanyang sarili. Napasinghap ako at agad-agad na tinanggap ang kanyang kamay. Nice to meet you po. I visited here in the States kasi I was curious about my grandson's new girl. Alam mo kasi, transparent ang apo ko when it comes to his relationships. We, his family, knew about his ex-fiancé who cheated on him. Actually po, dating asawa ko po ang kabit ng ex-fiancé ng apo niyo po. Nalaglagan pa nga niya sa diretsahang sinabi ko. Oh my gosh! Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kanyang palad dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Really? Yes po, but destiny brought us together. Two broken hearts united. At doon, nagsimula pong koneksyon sa aming dalawa ng apo ninyo. Oh my gosh! React muli ng lola at hinawakan ako sa kamay. You should come with us. Nandito ako dahil susunduin ko ang apo ko. Anniversary kasi ng anak ko at ng asawa niya, which is yung parents ni Marvin. Napakilala ka na ba sa kanila? Awkward ako na umiling. Hindi pa po. Oh my gosh! Napasa po siya sa kanyang noo. Napangiwi ako sa kanyang reaksyon. Napakadramatik at toy naman itong lola ni Marvin. Ganito ba talaga kapag matanda na mayaman? Hindi pa naman po kami masyadong matagal, kaya hindi mo na magpakilala. Oh my gosh! I disagree. Lalo na't fiancé ka na niya. Medyo kinabahan na ako sa kanya.
Parang gusto ko nang tawagan si Marvin at siya nang kumausap sa matanda. Oh my goodness, I should call! Hindi natapos ni Lola ang kanyang dramatic reaction nang bumukas ang pinto at pumasok si Marvin na nagulat nang makita kaming dalawa ng lola niya. Grandma, what are you doing? Napasinghap ako't napatakip sa aking bibig nang lumapit ang matanda at bigla na lamang siyang sinampal nito sa pisngi. Good morning, Apo. It's nice to see you again. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Marvin ang kanyang lola. Why did you slap me? It's my way of saying good morning to my one and only Apo. Nandito ako para sunduin kayo ng fiancé mo. Uuwi kayo sa Pilipinas para sa nalalapit na anibersaryo ng iyong mga magulang. Ipakilala mo ang fiancé mo sa kanila. Masiyahin ang lola ni Marvin. Ngunit kung nagsasalita na ito, parang may tuldok na ang lahat. Dapat, kung anong gusto niya, iyon ang masusunod. Kaya't ilang araw matapos bumisita ang lola niya sa States, sabay na kaming umuwi ng Pilipinas. Sobrang kabanga ako dahil hindi pa ako ready na makilala ang mga magulang ni Marvin. Confirm na may relasyon kami ngunit hindi pa malinaw ang tungkol sa engagement na yon. Lalo na't alam namin pareho na show lang yon noong nasa panahon pa kami ng paghihiganti lang ang nasa isip. Wala na nga akong oras na huminga ng maayos kasi diretsyo talaga sa bahay ng mga magulang niya ang punta namin pagdating sa Pinas. Marvin, pwede bang wag muna ngayon? Pakikiusap ko kay Marvin sa gitna ng aming biyahe, patungo sa bahay ng mga magulang niya. Why? There's no other time, Emery. Gusto ko talaga na ipakilala ka na. Naghahanap lang ako ng tiyempo. Napakagat ako sa ibabang labi. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Kilala ka na nila. Nakita ka na nga nila nung una kitang dinala dito sa Pilipinas. Wala kang malay nun kaya't hindi mo sila na-meet. Namilog ang mata ko't hindi makapaniwalang tinignan siya. Ha? Hinawakan niyang kamay ko't dinala sa kanyang labi at hinalikan ang likod nito. I love you, Emery. Huwag kang mag-alala. Gustong gusto ka ng mga magulang ko. Marvin's point of view. Nakarating na kami sa bahay ng mga magulang ko. Hindi na kasi ako masyadong bumibisita rito dahil busy na sa buhay kaya pagkakita nila sa akin, niyakap nila ako ng todo. Welcome back, son! Maligayang wika ni Papa. It's nice to see you again. Anak! Ani Mama. At gigil akong hinalikan sa pisngi at halos ituring na parang bata. Kaya medyo nahiya ako kay Emery na nakatingin lang sa amin. Kamusta na ang forever baby ko? Ngumuso pa si Mama at tiningnan ako ng maigi. Ang blooming mo na. Ma, namumula na ako. Stop that. At bakit? Sinulya pa niya si Emery. Dahil ba may iba na bume-baby sa'yo? Nilubayan niya ako at nilapitan si Emery na malapit lang sa akin. Ikaw ba si Emery? Tanong ni Mama sabay ngisi. Ginayuma ka na ng anak ko, no? Namilog ang mata ni Emery. Hindi po. Aminin mo na kasi. Naalala ko nung dinala ka ng anak ko rito sa Pilipinas. Wala kang kamalay-malay. Akala ko kinidnap ka. Talagang kinidnap naman talaga siya. Komento naman ni Papa kaya't napasapo ako sa aking noo sa kahihiyan. Hindi naman po. Pagtatanggol ni Emery sa akin. Tinulungan niya po ako. Ha? Matulungin na pala ang aking anak? Hindi makapaniwalang wika ni Mama at duda akong tiningnan. Hindi yan matulungin, iha. Sa katunayan nga eh. Fiancé ko siya, Ma. Halos pigil kong sabi. I know. Lumapit siya lalo kay Emery na ngayon ay ramdam na ramdam ko na ang kaba. Kung ganon, gusto mo bang pakasalan si Marvin? Ilan ang gusto niyong anak? Damihan mo, ha? Si Marvin lang kasi ang nabuo naming mag-asawa. Pero sana ikaw, damihan mo, ha? Ayos lang kung taon-taon kang manganganak. Ma! Hinila ko na siya papalayo kay Emery. Nandito kami para umattend sa anniversary ninyo. At saka, ipakilala siya ng maayos. Dami niyo agad nire-request. Wala pang nangyayari.
Ay, di gumalaw ka na agad. Napakabagal mo talaga kahit kailan. Umirap siya sa akin at saka ngumiti ng malaki kay Emery. Alika, magkwentuhan tayong dalawa. Manang, handaan mo nga kami ng food. Thank you. At iniwan niya kami habang hila-hila si Emery. Emery's point of view. Napakabibo ni Tita Mary, ang ina ni Marvin. Siya kasi ang unang nakipag-usap sa akin at kung ano-ano na lamang ang kinikwento tungkol sa buhay ni Marvin hindi naman ako nagre-reklamo. Isinama niya ako sa kwarto niya para lang magkwento sa buhay ng anak niya. At simula noon, hindi na siya tumigil sa pakikipag-usap sa akin. Anya, malapit na ang ika-30th anniversary nilang dalawa ng asawa niyang si Tito Mark Johnson. At plano nilang gawin tong special at memorable. Kaya naman, nagpasama siya sa akin sa pagsusukat sa gown niya na sobrang ganda. Para akong nalula sa presyo dahil sobrang mahal din. Susuotin niya lang ng ilang oras sa araw na yun. Isasali kita sa pagsusukat. Ani Tita Merit ngumiti sa akin. Kasali ka sa event namin. Hindi na po kailangan, tita. May suot na po ako. Gusto nga ni Marvin na isama ka upang masukatan ka na. You know, sobrang halata na in love sa iyong anak ko. He won't do these things if not. Tinulak niya ako patungo sa isang bading. Sukatan mo na siya. Matapos ng pagsukat, dinala ako ni Tita Mary sa isang simbahan. At doon, nagulat ako na ibigyan niya sa akin ng isang singsing. Ano po ito? Tanong ko't halos ayaw ko namang hawakan ng singsing. Bakit niya po ibinibigay sa akin to? Tiningnan ni Tita Mary ang simbahan bago ako tiningnan. Dito nga pala ako kinasal kay Mark 30 years ago. Paninimula niya. I was 20 that time. So young and in love. May mga nakapagtanong nga sa akin kung hindi ba ako natatakot na magpakasal. Lalo na't bata pa ako noon. Pero dahil mahal ko ang pakakasalan ko, hindi ako natatakot. That ring was given by Mama Dandelion before my wedding. 30 years na yang nasa akin. And now, it's time na ipasa ito sa magiging asawa ng anak ko. Sa'yo na yan, Miss Emery? Ay, hindi ko po matatanggap yan, tita. Bumilis ang tibok ng puso ko. Niliitan niya ako ng mata. Bakit? Hindi mo ba pakakasalan ng anak ko? Napalunok ako't nagbaba ng tingin. Hindi naman po sa ganun po. Ang totoo kasi niyan, galing ako sa failed marriage. Divorce po ako sa dating asawa ko sa US na isa ring Pinoy at... Does it matter? Napasingap ako't hindi makapaniwalang nag-angat ng tingin sa kanya. As long as legally divorced na kayo ng dating asawa mo, pwede ka nang mag-asawa ulit. No one will judge you as long as you love my son. And he loves you, kaya... Kinuha niyang singsing at saka ang kamay ko. Sa'yo na ito. At isinuot niya sa aking daliri ang singsing. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makitang saktong-sakto sa akin ang singsing. Napakaganda at bumagay talaga sa kamay ko. Ang ganda po. O diba? Bagay at saktong-sakto sa iyo. Ibig sabihin niyan, nakatadhana ka para sa anak ko, Emery. At niyakap niya ako sa harap ng simbahan. Isang linggong nakalipas mula nang maibigay sa akin ng singsing. Araw na ng ika-30th anniversary ng mama at papa ni Marvin. Narito ako ngayon sa isang room, kasalukuyang inaayusan. Suot ko pa rin ang singsing ibinigay ni Tita Mary. Tapos ka na, ma'am. Dito ka lang saglit ha, may kukunin lang ako sa labas. Ani ng makeup artist at iniwan ako mag-isa sa kwarto. Napatingin naman ako sa salamin at hindi maiwasan ang magandahan sa sarili. Napakaganda ba naman ng makeup? Lalo naman ang suot ko ngayon na isang long peach dress. Excited na napatingin ako sa phone nang mag-text si Marvin sa akin. Marvin, are you done? Nagtipa agad ako ng reply. Ako. Katatapos ko lang. Lumabas lang saglit yung nag-makeup dahil may kukunin. Marvin. Good. I can't wait to see you. I know you're so beautiful. Hindi ko mapigilan ng mapangiti. Akmang magtitipa na sana ako ng reply nang bigla siyang tumawag.
Sinagot ko naman agad to. Hello? I love you, Emery. Napangiti ako. I love you too, Marvin. Pupuntahan kita ngayon dyan ha. Sinamahan ko lang saglit si Papa. Yes, Marvin. Maghihintay ako sa'yo rito. Yeah, I can't wait to see you, Emery. Pupunta na ako dyan. Ako rin. Excited na akong makita ka. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Mukhang bumalik na ang makeup artist kaya't dali-dali ko munang nilapag ang phone sa table at binalingan ng pumasok. Miss, tapos na ba? Namilog ang mata ko nang makitang hindi ang makeup artist ang pumasok. Namutla ako at nakaramdam ng kaba at takot sa puso ko. Nilak niyang pinto at saka hinubad ang kanyang sombrero. Napatayo ako nang makita ko na si Romel ito. Romel? Paano kang nakapasok dito? Paano ka nakapunta rito? Madali lang naman pumasok lalo na kung nag-apply ka ng trabaho. Ngumisi si Romel sa akin. Napakaganda mo naman ngayon. Kay ganda na ng buhay mo samantalang ako miserable na. Kumuyom ang kamao ko. Hindi ko kasalanan na ganyan ang buhay mo. Kasalanan mo. Mula nang maging kayo ng lalaking yun, naging buwisit na ang buhay ko. Nagulat ako nang tutukan niya ako bigla ng barel. Mas lalo lamang bumilis ang tibok ng puso ko at parang hindi ko na talaga kilala si Romel. Grabe. Ito ba yung dating asawa ko? Romel, ano ba naman to? Bakit akong sinisisi mo sa mga nangyayari sa'yo? Gusto ko nang mabuhay ng mapayapa. Kung ganun, hindi ka na sana lumapit sa lalaking yun. Sana namuhay ka na lang ng tahimik. Niloko mo ko. Talagang hanggang ngayon nagmamalinis ka pa rin? Oo na, niloko na kita. Oo kasi ang boring mo. Manang, nakakawalang gana ka, Emery. Masisisi mo ba ako, ha? Pero dahil sa'yo nasira din ako. Iniwan ako ng tuluyan ni Chelsea kahit nagkabalikan na sana kami. Inilayo niyang magiging anak ko dahil wala na akong maibigay sa kanya. Kinasan niya ang kanyang baril. Dapat talaga pinatay na lang kita eh. Gaganda pa sana ang buhay ko. Dahil sa'yo, kaya ako nagkakaganito, Emery. Tandaan mo yan. Pagputok ng kanyang baril. Natamaan ako sa balikat kaya't natumba ako sa sahig. Halos hindi na makahinga sa sakit. Hinawakan ko ito at nagdurugo na ito. Aray! Wala akong pakialam kung makukulong ako pagkatapos ito. Ang mahalaga, wala nang buwisit sa buhay ko. At hindi magiging masaya ang lalaki mo. Tinutok niyang muli sa akin ang baril. Hindi gaya kanina. Sa mukha ko na yun nakatutok. Ngayon palang nagsisisi na ako na nakilala kita, Romel. Sambit ko sa gitna ng sakit. Hindi ko akalain ganitong tao ka pala. Sige, patayin mo ako. Magkikita rin naman tayo sa impyerno. Taksil! Mamatay ka na! Pinikit ko ang mata ko upang hindi ko makita ang pagputok niya sa akin. Akala ko, mangyayari na talaga ang kinatatakutan ko. Ngunit napasinghap na lamang ako at naimulat ko ang aking mga mata. Nang bigla na lamang natumba si Romel at natapon ang kanyang baril. Dahil sinipa pala ito ni Marvin sa likod na bagong dating. Emery! Namilog ang mata niya nang makita ko't agad lumapit. Nagdurugo ka! Humina ang paghinga ko nang mas dumaming dugo ang lumabas mula sa akin. Don't close your eyes! Don't close your eyes, Emery! Dadaling kita sa ospital! Tumulo ang luha sa aking mata at inabot ang kanyang mukha gamit ang aking kamay. Thank you. Iyon ang huling sambit ko bago ako nawala ng malay sa kanyang bisig. Hindi natuloy ang 30th anniversary celebration ng mama at papa ni Marvin dahil sa nangyari sa akin. Hiyang-hiya ako imbis na indahin ng sakit pagkagising ko sa ospital. Kita ko ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Pero wala akong naramdaman ngayon kung hindi kahihiyan. Sorry po, hindi ko sadyang masira ang napakagandang araw po ninyo. Ani ko kay Tita Mary nang nasa kwarto ko siya. I'm sorry po. It's fine, Emery. Ani Tita Mary. Ang importante, safe ka. Hindi ka nawala. Iyon ang pinaka-importante sa amin. Oh my gosh!
Mabutit na kulong na yon. Dramatic na wika ni Lola Dandelion. Hindi ko akalain na kabit yun ang ex-fiancé ni Marvin. Napakaliit ng mundo. Hinaplos ni Marvin ang aking buhok kaya't napatingin ako sa kanya. It's fine, Emery. Mangyayari pa rin naman ang wedding anniversary celebration nila. Ani Marvin. You don't have to be guilty sa mga bagay na hindi mo makokontrol. Your life is more important. Pwede namang magpakasal kayo bago kami mag-celebrate ng anniversary. Swestyon ni Tita Mary sabay nguso. Ma, nabaril siya. After niyang gumaling, of course. Tamang anak ko, Emery. You don't have to be guilty. Parte ka na ng pamilya namin. Mas importante ka sa amin. Wedding anniversary? We can make it belated. Pwede pang gawin yon. But your life? Isa lang. Kapag nabaril ka't hindi nabuhay, wala nang kasunod. Nagpagaling ako sa ospital ng ilang araw bago ako nailabas. Inalagaan ako ni Marvin at ng pamilya niya. Ang sabi nila, mangyayari daw ang wedding anniversary nila sa mga susunod na buwan at gaganapin na lamang privately. Ngunit bago yon, nagplano sila sa aming kasal na gaganapin ngayong buwan. Oo, magpapakasal na kami ni Marvin. Tototohanin na namin ang lahat ng ito. Pumayag ako sa gusto nila dahil bakit kailangan pang patagalin kung mahal naman namin ang isa't isa. At kahit naman trauma ang huling relasyon ko, natatakpan naman yun ni Marvin. Talaga bang magpapakasal ka na sa akin? Baka na-pressure ka lang dahil sa mga magulang at lola ko. Alalang wika ni Marvin habang kami magkahawak kamay na naglalakad patungo sa hardin. Tumigil ako sa paglalakad at binalingan siya. Hindi ako nape-pressure, Marvin. Handa na muli akong humarap sa buhay na kasal sa pangalawang pagkakataon. Kailan ba tayo magpapakasal? Kapag nabaril muli ako? Sumimangot siya sa sinabi ko kaya't natawa ko. Hinawakan ko ang kanyang mukha tumingkayad upang halikan siya sa labi. Isang linggo matapos ang photoshoot namin, nagpakasal kami ni Marvin sa simbahan sa Pilipinas, kung saan ikinasal ang mga magulang ni Marvin. Marami ang mga dumalo. Kadalasan ay mga kakilala ni Marvin at mga negosyante na kilala rin sa bansa. Matapos ang aming kasal, isang buwan pa kaming nanatili sa Pilipinas bago kami lumipad sa USA, kasama ang buong pamilya ni Marvin at sinabay ang wedding anniversary ng kanyang mga magulang. At months rin naman ang aming kasal. Cheers! Sabi namin at pinaglapit ang aming mga wine glass sa gitna ng magandang gabi sa isang resort sa States. Nagtawanan kami pagkatapos at ininom ang wine sa aming baso. Yumakap si Marvin mula sa aking likod habang kaharap namin ang kanyang mga magulang at hinalikan niya ako sa pisngi. Congratulations sa atin, Emery! Ani Marvin sabay ngiti sa akin. We made it! Oo. Happy wedding monthsary sa ating dalawa. Bagay na bagay talaga kayo sa isa't isa. Ani Tita Mary na nakayakap din sa kanyang asawa. I heard may i-announce ka, Emery. What is it? Is it a good news or a bad news? Bumitiw si Marvin sa akin. You have an announcement? Ngumiti ako sa kanya at tumango. Yes. Amazed niya akong tinignan. What is it, Emery? I'm excited to hear it. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. I'm pregnant. Natahimik silang lahat sa inanunsyo ko. At si Marvin naman, nalaglag ang kanyang panga. What? Nang makarecover silang lahat sa gulat, nagunahan silang lumapit sa akin. Talaga, Iha? You're pregnant? Ramdam ko ang saya sa boses ni Tita Mary. Oh my gosh! Ani Lola Dandelion. Opo. Ani ko sabay baling kay Marvin na iyon pa rin ang reaksyon. You'll be a father, Marvin. Congratulations! Nang maproseso ni Marvin ang aking sinabi, agad niya akong niyakap at saka hinalikan sa noo, sa pisngi, sa ilong, at sa labi dahil sa sobrang saya niya. Thank you, Emery! Emosyonal na wika ni Marvin at napatili ako nang bigla niya akong kinarga na parang bagong kasal. Yes!
Magiging daddy na ako. At nagpalakpakan ng kanyang pamilya. Masaya sa bagong blessing at buhay na dumating sa amin. Napakaganda ng buhay na ipinalit sa dalawang naloko at sinaktan. May kapalit pa rin pala ang mga masamang nangyayari sa amin at ito yun. Ang happy ending ng mga pusong basag na nabuo muli. Wakas.